habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Galing na ang pangungkulang tatalakay sa mga pangyayari ang naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ang anumang sabihin dito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang inyong host ng editor, ang Bisayang Tesoro, si Kuya Wayne Lauro. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Ang ganda ng palakpakan yan. Ang sasaya ninyo. Mayroong nagsasaya, mayroong nalulungkot. Bakit may nalulungkot? Ayun, kitang-kita, oh. Kitang-kita. Ang kita, ayun. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang issue ng lipunan ngayong pong araw ng Huwebes. Ikasai sa buwan ng Pebrero. Buwan ng mga puso at buwan ng mga pusa. Ayan. Ako po ang inyong likod, ang Bisayang Tisoy. Laging may kontrabide. Wayne Pinulawson po lamang nagbubukay. Buwabati po sa lahat ng isang mapagpalang araw ng Huwebes. Kumusta po kayo mga kaibigan? Kayo po ba'y nakakapananghalian na? Nakapag-merienda nga ba? O walang talagang mamimerienda? Samahan niyo po ako sa loob ng 2 oras na ating pong pagtatanghal ngayon pong araw ng Huwebes. Marami po tayong pag-uusapan na talakayin sa mga panahong ito. Unang-una, yung medyo mainit-init pa. Kumukulo-kulo. Ayan. At na mainit ang singaw. Dahil dito sa usapang impeachment. Nako. Talagang kanya-kanyang pananaw ang ating mga kababayan. May pabor, may hindi. May ayaw, may gusto. Yan po. Ano ba talaga? At kung sakali, yun, parang kanta lang ha, Kuyang Arnold. Magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kagapay. Siyempre, binabati po natin ang ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordios. At kay Ate Cora Viernes. Likewise, good morning kay Ate Del Santos, kay Ate Rose Paderon, at sa lahat po ng ating mga kasamahan sa Jores Homeowners Association. Good morning sa pamumuno ng ating Pangulong, Kuyang Arnold Aceveda Namuco, kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeaux sa ating ikalawang Pangulo, at ang inyong lingkod, ang Chairman of the Board. Good morning sa ating mga BODs po natin, kay Vice Chairman Nestor Pernicita, kay BOD Edwin Carahog, BOD kay BOD Islita, ayun, kay Brad Loloy, kay BOD Soyman, kay BOD Joseph Ditablan, kay BOD Reynas Jr. Ayan, at sa inyo pong lahat na. At hindi ko rin pwedeng kalimutan ng ating grupo ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pamumuno at pamumuno ng ating Pangulo na si Sergeant Major Donato Billones. Magandang umaga sa iyo, Press. At ang ikalawang Pangulo, yours truly, Wayne Lawson po lamang, mga kaibigan, kay Secretary Del
At ang ating auditor, si Kuyang Alan Valenzuela Bordillos. Meron na nga bang mau-audit? Sa ating Public Relation Officer, si Kuyang Arnold Fajaron. Ang ating Chairman of the Board, si Kuyang Arnold Aceveda Namuko. At sa mga Board of Directors, siyempre si Kuyang Dan Torbeles, kay Cora Viernes, kay Kuyang Luloy Islita, si ating Aida Tagikana, kay Kuyang Bernie Gamba. Yan ang ating mga Board of Directors. Sino pa nga ba yung iba? At kung may nakalimutan ako, siguro, nakalimutan ko nga sila. Anyway mga kaibigan, at binabati nga pala ang tanggapan ng ating Regional Director sa Region 4A, si Brigadier General Lucas. Sir, magandang umaga. Ayan. Kaya Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ma'am. Good morning ating Public Information Chief ng Pro 4A Calabarzon. Ayan mga kaibigan, good morning. Kagabay at Patnubay na nanonood ngayon. Kay Asentado, Sogo ng Bayan. Aba, good morning sa iyo. Kay good morning pare. Yan, Asentado, Sogo ng Bayan. Kay Kuyang Arnold nanonood ngayon at nakikinig. Siyempre, nabanggit ko po sa inyo kanina mga kaibigan, yung tungkol po dito sa impeachment complaint na talagang dinala na doon sa tanggapan sa Senado. Mga kaibigan. Kaya nga ang tanong, magtagumpay kaya? Ayun ang malaking katanungan na abangan po natin. At alam ko naman, lahat ng ating mga kababayan ay nag-aabang kung ano po ang kahihinatnan dyan sa impeachment. Kasi sinasabi nga, impeach na si Vice President Sara Duterte. Yun ang paniwala ng mga kongresista. Pero hindi naman ho lahat. Kaya nga dito sa usaping ito, talagang malalaman po natin dahil nagkaroon na po ng magbabakasyon. Siyempre, habang nagbabakasyon, sarap buhay muna sila. Yung mga senador, yung mga kongresista na bumoto laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat mayroon na po mga pangyayari, mga na-impeach na mga namuno sa ating bayan, sa ating bansa. At siyempre, sino pa nga ba yung hindi na ang makakalimot doon sa pagkaka-impeach ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Ayun. So, yun. Pero meron din pa mga naghain ng impeachment complaint ng mga nagdaang panahon laban sa mga vice presidente. Kasama po dyan si dating Vice President Noli de Castro, Vice President at naging Pangulo natin, Gloria Macapagal Arroyo. Sino pa nga ba? Yung mga tinangkang patanggal bilang ikalawang Pangulo. Ayun, yung dating Vice President din, na si Leni Robredo. Ilan na sila? Noli de Castro, GMA, Leni Robredo. Sino pa ba yung iba? Di ba? At maging yung dating Pangulo, Noynoy Aquino. Meron din pong mga sinagawang impeachment. Kaya lang, hindi po sila nagtagumpay. Ayun. Kaya ito, mainit-init pa. Mga kaibigan na pag-uusapan natin. Kung magtatagumpay nga ba, ito pong sinasabing reklamo ng mga majority dyan sa Kongreso. At yun naman, ipinasa na yung, kumbaga sa basketball, ipinasa yung bola doon sa Senado. Ngayon, doon sa Senado, ay siyempre, kahit na paano, meron pa mga kapanalig itong si Vice President Sara Duterte. At ilan nga ba, mga kaibigan, ang kailangan? Sa ngayon po, ang ating mga senador ay 23. Bakit 23? Nabawasan po kasi mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapanalig, mga kadugo ng isa. At sino po yung nawala? Yung po, yung pumalit kay dating DepEd Secretary natin na si VP Sara, at ang pumalit dyan, yung dating senador naman na na-appoint bilang Secretary ng DepEd, Sani Angara. Ayun. So ngayon, kaya sila mga kaibigan ay 23 na lamang.
Kapalit nga ni dating sekretary ng DepEd at BP Sara, itong si Senador Edgardo Angara. Yon. Nasiyang kapalit. Kaya 23 na lamang ngayon ang ating mga aktibong senador. So, ilan ba ang kailangang boto para tuluyan ng mapalayas? Mawala sa kanyang upuan. Mga kaibigan, itong sa Vice President Sara Duterte. At sinasabi, mga kaibigan, na kinakailangan ang 2/3. So, ilan ba ang 2/3 ng 23, mga kaibigan? So, lumalabas doon sa pag-aaral ng mga mahuhusay sa mathematics, Kuyang Arnold, alam ko ikaw ay mahusay sa math, ay kinakailangan daw ng makakuha, mga kaibigan, pabor, makakuha na para hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte ay makakuha siya ng 2/3. At ilan ba yung 2/3 na kinakailangan, mga kaibigan? Yung po yung mga ilan ba ang 2/3 sa 23? Ayun. Mga kaibigan. Ngayon, sa 2/3, boto o 16 na bilang na senador na papabor sa impeachment complaint upang mapatatik si Duterte sa pwesto at mahatulan ng perpetual disqualification. Ito po yung, kumbaga, wala na siyang karapatang humawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Di ba? Elected man or appointed, mga kaibigan. Kung ito po ay magtatagumpay. Kaya nga ito yung malaking question mark sa ngayon. At habang nagbabakasyon pa yung mga senador, at siyempre magbabakasyon na rin ang mga kongresista. Kaya nga ang ating aabangan after election, doon sa mga bumoto ng mga congressman laban kay BP Sara para sa ma-impeach, ilang kaya doon ang mawawala na pagdating ng June, mga kaibigan, after May election natin. Ayun, yun ang tanong. Kaya nga dito, kung kinakailangan talaga na, sabagay, naroon na yung mga pangalan nila, hindi na mababago yung Kuyang Arnold. Dahil sinasabi nga, nasa 306 na kongresista nag-approve ay 215. Ayan, no? Ang talagang porsigido, mga kaibigan. Ayan. Matapos na makalikom ng 215 lagda ng mga kongresista, iniakyat na ng mahabang kapulungan ng Kongreso sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa articles of impeachment, basihan ng mga mambabatas sa pagpapa-impeach kay BP Sara ang umano'y culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. So, tinuturing na high crimes. Yun ang paniwala ng mga kongresista na pabor na matanggal si BP Sara sa kanyang posisyon. Kaya nga dito, mga kaibigan, ang reklamo ay may kaugnayan sa mga aligasyon ukol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte ni BP Sara. Matapos na ma-endorso na sa Senado, agaran ding pinili ang 11 mambabatas na tatayong mga taga-usig. Sila yung mga taga-usig, mga kaibigan, o prosecutor, hindi naman persecutor. Prosecutor, mga kaibigan, sorry. Prosecutor sa impeachment trial. Ayon. Kabilang, ayan na, ito. Kabilang sa kanila, sina Representative Yerbil Luistro, Batangas, ayan. Romeo Acop, Antipolo, Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List, Joel Chua, Manila, Raul Angelo Bungalon, ako Bicol Party List, Loreto Atcharon, General Santos, Marcelino Libanan,
4-piece party list, Arman Panaligan, Oriental Mindoro, Isabel Maria Zamora, San Juan, Metro Manila po ito mga kaibigan, Lawrence Defensor, at Jonathan Kit Flores ng Bukidnon. Yan, sila yung tatayong mga taga-usig. Pagnanakaw. Ayan, ba't may pumapasok sa headset ko na may magnanakaw? Ano yun? Sino ba ang nagnakaw? Ayun, yun ang tanong. Sino ba ang magnanakaw dyan sa Kongreso? Ayan. So ngayon, ito mga kaibigan, dahil nga dito, formal nang tinanggap ng Senado ang article of impeachment laban kay VP Sara. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Francis C. Escudero ang mag-preside sa impeachment proceedings at kasama ang iba pang mga senador na tatayong huwes. Sila, yan, mga hukim. Ano mga hukim? Hukom! Nabatid na kailangang magkaroon ng 2/3 boto o 16 na bilang na senador na papabor sa impeachment complaint upang mapatalsik si Duterte sa pwesto at mahatulan ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno, elected man or appointed. Di ba mga kaibigan? Inaasahang 4 ang pinakamatinding kaalyado ni Duterte mga kaibigan sa Senado. Sino-sino nga ba yung mga yan? Siyempre, kabilang sa mga kaalyado ni VP Sara, sina Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Yan. At sino pa? Mga kaibigan, at siyempre, si Senador Bongo. Kasama yan eh. At sino pa? Aba, ay di siyempre. Ito po, si Robin Padilla. Yun. At sino pa? Aba, ay siyempre, ang sangkandikat ni VP Sara, ang kanyang BFF, si Senador Amy Marcos. So, 4 sila mga kaibigan. Kaya nga dito, sa mga kaalyado ni VP Sara sa Senado, meron na siyang 4. Kailangan ng kampo ni Duterte ng 8 boto upang maibasura ang impeachment complaint mula sa 23 miyembro ng Senado. So kung mayroong 4 dito na panigurado na, so 4 na lang ang kailangan pala ni VP Sara, Kuyang Arnold, Kuyang Don Robert Ramero, 4 na lang pala. So doon sa natitirang mga 19, kasi 23 sila, di ba? Tama ba yung bilang ko? 23, so 19, mga kaibigan. So 4 ang kailangan doon makuha. Ay malamang, baka hindi lang 4. Baka hindi lang 4. Yung makuha pa ni VP Sara doon sa natitira, dahil 4 na nga yung kakampi niya. So kung 23, meron pang 19. Oh. Diba? So doon sa tama ba? 20. Tama, 23 man. Mahina ako sa mathematics. Talagang yan ang hindi ko gustong subject nung araw eh. Mahina ako sa mathematics. Kaya 19, 4 lang ang kailangan muli para makakumpleto ng 8. So pag nakakuha ng 8, aba ay ito na ang mangyayari kay VP Sara. Yes. May kapalit daw ang pagpirma ng impeachment laban kay VP Sara, 25 million allocation para sa AKAP. Wow! Daming pera niyan, Kuyang Don Robert. Akala mo naman yung mga namimigay, sariling pera nila. Kaya lang pinaghirapan, kaya lang pinagpawisan. At hindi malayo ang katotohanan dyan sa sinasabi mo, Kuyang Don Robert Ramero, sa mga nagporsige dyan. Di ba? So, ganun pa man, mga kaibigan, at malalaman po natin, at the end of the day, parang kanta lang yan, at the end of the day. Magandang umaga dyan sa Viva KPP Divine Healing. Magandang umaga po, Kuya Wayne Lawson, Isyo ng Lipunan. Kami po ay laging nanonood sa isyong malaganap na patuntunan. Siyempre, dyan sa mga kaibigan natin sa Mindoro, magandang umaga sa inyong lahat. Dyan sa bayan ng Nauhan. Ayan.
So dito mga kaibigan, kaya nga masalimuot ito eh. Pero dito alam niyo ba na doon sa mga talagang pupursige na maisakatuparan ng kanilang mga plano, ang kanilang mga hangarin, ang kanilang mga layunin na talagang matanggal sa kanyang posisyon bilang ikalawang Pangulo ng bansa ng Pilipinas, si VP Sara Duterte, ay sa kabila nga na, kung nalala po ninyo mga kaibigan, last year pa, makailang ulit na sinabi ng Pangulo natin, Bongbong Marcos Jr., na huwag nyo nang ituloy ang impeachment na yan. Please, nakikiusap ang ating Pangulo sa mga kongresista. Ganun pa man, talagang tila, bulag, pipi at bingi yung mga nariyan. Pero, ang atin namang argumento dyan ay magandang umaga kay Kuyang Alan Bordillos, ang ating station manager at publisher ng Balitang Kasalo, ang pahayagang balanse at totoo. Ganun pa man, ito po yung pasubali natin dyan eh. Ganun pa man, kung hindi po pinakinggan ng mga kongresista ang pakiusap, ang bulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan, ay hindi pwedeng pilitin ng ating Pangulo ang ating mga kongresista na ayaw makinig sa kanya. Bakit kanyo? Ayan, dito po natin i-apply ngayon yung application po natin, yung sinasabi po natin, separation of powers. Di ba? Separation of powers, hindi pwede makialam yung isa sa bawat isa. Pwede makiusap, pero pag hindi pinagbigyan, kagaya ng ginawa ng ating Pangulo, dahil meron po, ang ating Pangulo, siya po nasa executive, at syempre, ang ating mga andyan sa Kongreso, Senado, sila po yung legislative natin, at ang meron pa tayong isa, yun po yung judiciary, at susunod dyan, yung media. Yan. Bilang tayo po ang nasa fourth state, ang media, good PM ka kaya Kuyang Alan, siguro madilim sa paligid niya. Good PM Kuyang Wing, nasa hearing lang ako. Okay, Kuyang Alan, ikaw nang bahala dyan. Sige. Hatulan mo na yung dapat mong hatulan dyan. Anyway, sa kabila ng pag-iusap, balikan po natin yung aking issue eh. Sa kabila ng pag-iusap ng ating Pangulo sa mga kongresista na parang walang narinig at walang naintindihan, ay sino ba yung unang pumirma? Ayan. Ay, sino ba ang unang pumirma? Matatanda man ninyo kung sino. Ayan. Sino ba ang congressman ang una? At top-notcher, number 1 na pumirma. Di siyempre, yung anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at si Sandro Marcos, sa impeachment, laban kay VP Sara. Di ba? Kaya nga dito, ang aking pinaliliwanag, mga kaibigan, yung separation of powers. Yon, di ba? So, talagang, kung yun ang pananaw ng Batang Marcos, na yun ang kanyang idea at paninindigan, walang magagawa ang kanyang ama bilang Pangulo ng ating bansa. Dahil yun ang karapatan din. Kaya nga hindi pwede pilitin kung ayaw eh. Ang namimilit lang naman yung mga kongresista natin eh. Doon sa kanilang mga iniimbitahan. Di ba? Sige, magsabi ka na totoo. Aminin mo. Di ba? Ang mga kongresista lang po ang namimilit, mga kaibigan, sa kanilang iniimbitahan na tao. Sa kanilang mga patawag na hindi nalalaman ng mga ito yung karapatang pantao na yan po ay ginagarantayahan ng ating saligang batas, ng ating Bill of Rights. Ang inyong sinusunod, ang inyong rules sa Kongreso. Pero yung karapatan ng tao na nasa saligang batas natin ay hindi nyo iniintindi. Diba, Congressman Google? Ang gagaling ninyo. Kaya nga, ay talagang yung sinasabi na ng ating kasado patrol at si Kuyang Don Robert Ramiro ay hindi humalayo ang katotohanan, ang posibilidad na mayroon talagang lagayan blues. At sino ngayon ang lagay? Kanino? At saan galing yung panglagay? Huwag sabihin na sweldo ang congressman. Mga kaibigan. Kaya nga ngayon, aabangan din ho natin mga kababayan kung ano po ang magiging resulta doon po sa inihain naman
ng ating mga mambabatas din dyan sa Supreme Court. Ayon, yung maanumalya na budget ngayong 2025 na sinasabi naman ng ating Pangulo, aba ay wala namang bakante, walang blanco ng kanyang pinirmahan. Yung nasabing budget. Natural. Ay, di ba? Yung nasabing budget, nakakarating sa Malacanang, kompletos ricados na. Ang tanong habang naglalakbay ba, may nag-fill up? Fill in the blank? At hindi naman mapapasabalian yan dahil mismo, yung isang congressman natin, nagbanggit tungkol dyan at may kopya sila at naipakita rin ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ganun din, sinabi rin ni Senador Amy Marcos, yan ang sinasabi ko Talagang kahit anong gawin pagtatakip doon sa butas, may sisingaw pa rin. Ngayon, natural, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin niya na wala naman talaga Kasi nga, pagdating sa kanyang hapag-kainan, ay kompletos ricados na. Kompleto na. Wala nang bakante. So, kahit naman idali mo sa akin, ako man, sabihin ko ba may bakante? Kung lahat naman ay filled up, sabihin ko talaga, paninindigan ko yan na kompleto yan Ayan ang dinala sa akin kompleto di ba? Yan ang paninindigan ng ating Pangulo kahit anong mangyari. Magkapit-pita man ng B. Di ba? Magkapit-pita man ng B. Kuyang Don Robert Ramiro. Ano ba yung B? Ng body. Magkapit-pita man ng B, ng body, paninindigan ng ating Pangulo kasi kompleto nga. Nakita naman niya Ang hindi lang niya nakita kung sino ang naglagay doon sa mga blanco na yon habang paparating sa Malacanang. Diba? Mga kaibigan talaga, ang dami talaga mahuhusay ng mga Pilipino. Alam nyo na ang ibig sabihin, yung mga Pilipinong mahuhusay, sila yung magagaling mga magpalusot. Alam na, diba? Kaya yan ang aabangan natin. At kung ano ang magiging resulta dyan sa Supreme Court. At pagkatapos ngayon, marami tayong mga kaubayan ang nagkakaroon ng iba-ibang mga reaksyon. Dahil nga doon sa mga naririnig nila na tila hindi na magugustuhan ng ating Pangulo. Ayan. Ang bounce back niya, yan, sasabi ko Kuyang Don Robert, ang bounce back niyan ay minadaling endorsement ng impeachment complaint ay hindi malayang magkaroon ng Part 11 o Part 2 na rally na ayaw na kaguluhan. Watch out sa Muslim community at silent majority. Tama ka dyan, Kuyang Don Robert. Kasi, ito, totoo mga kaibigan, sa totoo lang. Kaya nga ngayon, di ba, pinipilit dyan sa Kongreso na ipatawag yung mga vloggers, ganun-ganun. Kasi, ang gusto nila, lagi sila napupuri, lagi sila pinapasalamatan, pupurihin sila kahit na mga kabulastugan ang pinaggagawa. Aba, ay ang iba, sumasagot dyan, ba't kami pupunta sa inyo? Hindi, ang gawin ninyo, total may batas naman tayo, mga kaibigan, sa libel. Ba't hindi ninyo kasuhan ng libel? Cyber libel. Para sa ganun, yun ang tamang forum. Hindi pag tatawagin sa Kongreso, pag hindi kayo sinagot, contempt, cite and contempt ka ngayon. Doon ka sa kalabuso. Yun po sinasabi natin. Di ba mga kaibigan? So mayroon tayong freedom of expression. Yan po ay nariyan sa ating saligang batas. Hindi ba? Kung mali ang sinasabi sa paniniwala ninyo, kayo ay nasaktan, alam niyo mga kaibigan, ito pag-uusapan natin po yan yung tungkol sa libel. Naalala ko isang kaibigan namin ni Kuyang Alan Bordillos, isang magaling na prosecutor. Alam niyo ang tanong doon sa tao na nagreklamo ng libel. Ang ganda ng tanong ng prosecutor. Ito, tandaan ho, lahat siguro. Maging dyan sa Kongreso, kung kayo naman nakikinig, nanonood, at kung sino man kamag-anak ng mga kongresista. Napakaganda ng advice ng nasabing prosecutor na kaibigan namin ni Kuyang Alan, kaibigan ng Kasado Broadcasting Service. Ayaw ko lang magitin sa inyo kung sino siya. Alam mo, ang sabi, kasi yung nagreklamo ng libel ay isang opisyal ng gobyerno.
So, siyempre, yung kanyang ego, mga kaibigan, sa kanyang paniwala na nasaktan ang kanyang damdamin. Kumbaga, nasira ang kanyang reputasyon, ang kanyang makinang na reputasyon, mga kaibigan, sa kanyang paniwala. Ngayon, ang issue, ano ang nangyari? Alam mo, ang unang tanong, ang hindi inaasahan ng nasabing opisyal ng gobyerno natin, ito ho, prosecutor, opisyal ng gobyerno, ang tinanong. Ang ganda magpaliwanag ng prosecutor. Simple lang, Kuya Don Robert, ang sinabi ikaw ba, Mr. So-and-so pagka ikaw ay napupuri, ano ba ang iyong nararamdaman? Aba, walang kagatol-gatol. Talagang walang kaabog-abog. Sagot agad si opisyal ng gobyerno. Your Honor, siyempre, masaya. Palakpakan tayo. Masaya, siyempre, napuri. Ay ang hindi inaasahan ng opisyal ng gobyerno na yan, yung pangalawang, sasabihin ng prosecutor, ikaw ba, Mr. So-and-so masaya ka pala pag ikaw ay napupuri. Pues, pag ikaw ay napuna, ikaw ay nabatikos, kung ano ang iyong pagtanggap nang ikaw ay mapuri, dapat marunong ka rin tumanggap sa pagpuna sa inyo. Hindi nakakibo. Yan, may umatungal na wolf. Hindi ka nakakibo yung nasabing opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, Kuyang Don Robert, gusto niya, siya lang ang kakamutan sa likod. Pag siya ang utusan, makamutan na yung likod ng kanyang kapwa, ayaw niya. Gusto niya puri lang ng puri, kahit maraming anomalya. Yan ang nasa hanay ng gobyerno. Ang sabi ng prosecutor, tayo pareho nasa gobyerno. Kung marunong tayong tumanggap ng tayo ay napupuri, pues! Dapat marunong tayo tumanggap pag tayo ay napupuna at nababatikos. O di ba parehas? Tama? Parehas? Ngayon kung ayaw mo mabatikos, gumawa ka ng tama para kayo napupuri. Yan sa gobyerno. Ay gusto niyo lagi kayo napupuri, pag kayo napuna, galit kayo. Di ba dyan sa kongreso? Galit kayo pag kayo napupuna. Gusto niyo mapurihin kayo mapurihin? Kahit na mali ginagawa ninyo, ano kayo? Hilo? Huwag ganon. Yung freedom of expression natin, maging hindi ka man nasa media, pangkaraniwang mamamayan, meron tayo dyan sa batas natin. Di ba? Meron tayong kalayaan, nagbigay ng ating mga saluubin. Ano po? Ngayon, kung inaakala ninyo dyan sa kongreso kayo ay nayurakan, nalipusta ang inyong mga reputasyon, kuno. I-demanda ninyo ng libel. Kasi, kaya ako pinaliliwanag ko sa inyo mga kaibigan, yung hinahalimbawa ko po sa inyo, yung isang opisyal ng gobyerno ng mga ilang dekada na rin, Kuyang Alan Kuyang Arnold lang nakalipas libel po, at yun po ay sa print media, mga kaibigan. Anomalya ng isang opisyal sa kanyang tanggapan. Siyempre, daily broadsheet, mga kaibigan Daily broadsheet, ang nilabasan ng nasabing artikulo na mga anomalya. Siyempre, nabasa ng secretary ng mga panahon yun, si Rafi Alunan. Kuyang Don Robert, tinabot mo ba yun? Yung mga panahon yun, talagang, grabe ang galit nung nasabing opisyal ng gobyerno. Siyempre nga naman, nalathala yung kanyang pangalan Walang kagatol-gatol, tinumbok talaga yung kanyang partisipasyon sa mga anomalya Ang problema ngayon, ang hindi inaasahan ng nasabing opisyal, kumpletos recados, yung writer, yung reporter ng diaryo na yun, lahat ng dokumento naroon. Meron pa mga sinumpaang salaysay na mga testigo bago na ilathala. Ngayon nga, ano nangyari? Na ilipat sa ibang pwesto, na patapon sa malayong lugar ang nasabing opisyal. Ito po mga kaibigan, ang sinasabi ko po dito, harinawa ito po ay maging aral sa atin nasa gobyerno. Kasi para bang pag kayo nabatikos
Sasabihin ninyo yung mga nasa media, ang sasama ninyo. Puro negatibo ang inakikita. Hindi po. Ang amin dito, hindi ko kami nag-aalathala ng mga fake news. Mga fictitious news, mga kaibigan. Makatotohanan po ang atin dito sa Kasado Broadcasting Service. Hindi po tayo nagkakatang isip. Ngayon, doon sa mga sinasabi mga vloggers, ay talagang ang iba dyan, kaya gumagawa ng mga gimmick, sa totoo lang, huwag naman masaktan. Kasi may mga kilala po tayo mga vlogger na matitino. At meron din mga vloggers, ang iniisip lang magkakaroon ng maraming views, maraming viewers, maraming followers. Bakit? Gustong kumita, magkaroon ng income. Yan ang katotohanan dyan. Oh, diba yan? Kaya asahin ko muna. Yan, kay Kuyang Don Robert Romero. Kadalo ka ba, Kuyang, kung pakatawag ka ng TRICOM dahil nagsasabi ka ng totoo sa Kongreso? Naku, ay hindi na. Anong gagawin ko dyan? Bakit? Pagka nakatuwirang ka sa kanila at i-invoke mo yung iyong karapatan, aba, ay iko-contempt ka, Kuyang Don Robert. Cite in contempt ka. Ano mangyayari sa'yo? Doon ka sa kalabuso, sa kulungan nila. O, diba? Kaya nga, ang sinasabi ng mga vloggers na, ay bakit hindi sila magdemanda kung inaakala nila talagang libelous ang kanilang nagawa? Kasi sabing mga fake news, kung sino man na nasagasaan dyan. O, yun nga naman ang tama. Kasi may batas naman talaga dyan eh. Libel. Meron naman talaga yan. Nung araw pa. Naragdagan lang ho ngayon yung libel case dahil nagkaroon na tayo ngayon. Nagkaroon na tayo ng cyber libel. Ayan. Cyber libel. Kasi nung araw wala pa akong cyber libel, Kuya Don Robert eh. Ayan, good morning nga pala. Ayan oh. Sa mga nanonood po sa atin. Sa lahat. Doon po kay Miss Maribel Remuyan. Good morning po sa inyo lahat dyan nanonood. Yan po, kaya pinaliwanag po natin kasi napakalawak po at napakalalim pag pinag-usapan po natin yung tungkol sa libel, mga kaibigan. Hindi ho ganun din kadali. At paano ma-establish na libelous yung pinagsasabi ng isang tao? Anong reputasyon ba ang nasira sa iyo? Diba? Sa aking pagkakaunawa, Kuyang Alan Bordillos, magiging libelous lang ang isang paksa kung inaatake mo ng personal yung tao. Halimbawa, si Mr. So-and-so, nakita mo may kapansanan sa kanyang personal na anyo. Sa halip na yung anomalya niya, yung issue niya ang yung talakayin, nagiging personal ang atake, yun ang libelous. Pero pag inilithala mo ang katotohanan, ang isasangkutan ng isang opisyal ng gobyerno at mayroon kang dokumento, sa kanilang pananaw, libelous yun. Ano ang gagawin ngayon? Ito tuturuan ko na yung mga sa Kongreso. Demanda na ninyo ng libel. Kasi, doon niya malalaman ngayon pag naisampa na sa prosecutor. Kung meron ba, katanggap-tanggap ba, meron bang probable cause na tinatawag para maging masabi natin na libelous yung nagsasabi ng isang mamamahayag. O sadyang yung tinatawag po namin na good intention, unjustifiable motive. O di ba? Maganda yung layunin, pero katanggap-tanggap ang motibo. Walang malicious, mga kaibigan. O di ba? Pag hinalong kasi ng malisyosong pananaw ang isang bagay at malayo sa katotohanan, yun ang magiging libelous talaga. Pero kung ang intention mo maibigay ang tamang impormasyon base sa dokumentong hawak mo, walang libelous doon. Sila lang ang mag-iisip ng libelous. Bakit? Siyempre, masasaktan ng kanilang ego eh. Yan sinasabi ko sa inyo mga kaibigan kanina pa, na yung isang Mr. So-and-so official nung araw, na nalathala ang kanyang anomalya, at hindi siya makapaniwala, nagdemanda ng libel. Siyempre, sa kanyang panig, talagang nasaktan ang kanyang damdamin. Natural yan. Pero hindi rin nag-prosper na ang kanyang demanda at kung magkano ang kanyang hinihinging danyo sapagkat dokumentado, mga kababayan ko. Yung writer na bago sinulat yung artikulo na yun tungkol sa anomalya ng isang opisyal sa gobyerno, dokumentado na lahat.
mayroon ng mga affidavit na magpapatibay doon sa anomalya na yon. So, pagdating sa piskalya, mga kaibigan, doon pa lang, ganun pa man, siyempre, karapatan din ng nagreklamo na ituloy. Kaya sabi ng prosecutor, Mr. So-and-so, ito ba, yung unang ating paghaharap ngayon bilang sa preliminary investigation tayo? Karoon pa ba tayong part 2 nito? Aba, siyempre, itong si Mr. So-and-so, opisyal ng gobyerno, yes, Your Honor. Tuloy po tayo. So, nagkaroon ngayon ng marathon hearing. Oh, di ba? Marathon hearing. Linggo-linggo. Ang hindi alam ng nasabing opisyal, na magkaroon ng ikalawang pagdinig na nasabing inireklamong libel, ay mas dumami pa yung witness ng writer. Mga kababayan ko. Kung nung una, isa lang ang nagpatotoo sa kanyang anomalya, isa pala ang nagbigay ng kanyang affidavit, sworn affidavit, na pinatotohanan yung lumabas o nanathala sa pahayagan sa dyaryo, isa pa lang nang nagbigay ng patotoo, nung pangalawang hearing, naging 8 na. Naging 8 na sila. Ibig sabihin, magiging siyam, kasi 8 yung pangalawa eh. Magiging siyam na yung testigo ng writer. Oh, talagang matigas. Matigas si opisyal ng gobyerno. Tuloy pa din ang kanyang reklamo. O di sige. Ang ibig ko pong i-point out, mga kaibigan, habang tumatagal, mas lalong dumadami yung testigo ng writer. So, sa dakong huli, nauwi sa wala. Bakit? Ay hindi niya inaasahan kung natuloy pa, nagkaroon ng tatawag po natin na talagang final na kinakailangan ng karoon ng resolusyon akyat sa husgado, ay mas mapapahiya lalo yung nasabing opisyal. Ibig ko po sabihin, mga kaibigan, talagang dokumentado. Wala akong problema pagka dokumentado ang isang mamamahayag. Sige, ituloy nyo kung anong hawak ng dokumento. Basta't may paninindigan yung mga witnesses. Sige, regardless kung sino masasagasaan dyan. Pero kung katang isip, yun ang napakadelikado, mga kababayan ko. Ito po, kaya ipinaliwanag po natin yung tungkol sa libel. Baging cyber libel man yan, o libel dahil sa yan ay print, o kung ano man, yun po, kailangan meron pong katibayan. Matibay na dokumentong pangahawakan. Hindi ho yung basta kwento lang na ganito. Ay, si ganun eh. Ganito, magnanakaw yan. Ganun. Imbestigahan na. Biglang nangayaw. Sabihin, wala akong sinasabing ganun na. O lalabas lang marites. Diba? Yun po, mga kaibigan. Kaya ito po itatalakay natin upang sa ganun magkaroon po ng idea yung mga kababayan po natin kung gaano ba at paano magiging libelous ang isang issue sa mga opisyal natin sa gobyerno at maging sa mga pribado, mga kababayan. Kaya nga mayroon tayo laging mga pasubali sa mga bagay na yan. Sapagkat kung hindi ko sigurado, wag mong tumbukin na siya yun. Mamalay mo kahawig lang. Anyway, mga kaibigan, 29 na minuto. Ayan, 29 na minuto. Makalipas pa ang 12 ng tanghali. At dito po sa impeachment complaint, pabalikan nga pala natin. Napunta tayo agad dun sa, yung freedom of expression kuyang Don Robert Ramero Na sinasabi ko nga po kanina, ang nanguna sa pagpirma, ito pong anak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos. Ayan. At ang sinasabi naman dito ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Paulo Duterte, di kayo magtatagumpay. Ayan. Yan ang sinasabi niya. Bakit kanyo, mga kaibigan? Sa 215 na kongresista na pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, numero 1 sa listahan si Presidential Son sa Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Kabilang sa mga binanggit sa reklamo ay ang naging banta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez.
Giit naman ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi magtatagumpay ang hakbang na ito. Nagbanta rin si Paulo laban sa mga nasa likod ng impeachment. At ito ang kanyang sinabi sa English. If the Marcos administration thinks it can push this plan, the sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken, ani Paulo. Quote and quote. This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people, the growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. Giit pa ng mambabatas. Sinabi pa ni Duterte na pagkabigla at galit ang kanyang naramdaman sa pagsusulong ng impeachment laban sa kanyang kapatid. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Janet Garin to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution. This administration is treading on dangerous ground if they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo. Then they are blindly marching towards an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Anang mamabatas, the Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusation. Dagdag pa ni Duterte. Quote and quote. So, ayan. Ang kanyang pananaw dyan ni Congressman Paulo Duterte, kasi nasabi niya, di kayo magtatagumpay. Kaya yun ang aabangan natin, yung sagot naman ng kapatid ni VP Sara na hindi magtatagumpay yung nasabing impeachment complaint na nariyan na ngayon sa Senado. Oras mga kaibigan, 32 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali at kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin ng palatuntunang issue ng lipunan. Issue noon, issue ngayon, issue magpakailanman. Ako po ang inyong likod, si Kuyang Wayne Lauzon, ang Bisayang Tisoy. Ano ka ba? Lagi ka lang umaatungal eh. Bumabati po sa inyo lahat sa mga pagpalang araw ng Huwebes. At siyempre, nais ko nga pala batiin at i-congratulate yung ating kaibigan dyan sa Teresa Municipal Police Station, si Police Major Ezel Macasero. Sir, magandang tanghali at congratulations sa inyong pagkapanalo na isa sa mga top-notcher na Municipal Police Station sa lalawigan po ng Rizal. At siya po ay nanalo rin sa regional level. And imagine nga naman ako yung Arnold. At mamaya baka makakapahiling natin si Lolo Ambo at saka si Pinggoy, yung Arnold. Tingnan natin na maya kung nasa linya itong mga to. Dahil magbibigay din ito ng mga pananaw nila tungkol din sa talakay ko yung impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ayan, hindi ba? Malaman natin na maya. Alin ba yung ating connector dito? Kung ano ba magiging pananaw ni Lolo Ambo at matawagan? Kung alin ba yung atin dito sa connection? Ayan, handali lang at baka nasa kabilang linya si Lolo Ambo, malalaman natin. Saka si Pinggoy, kung paano natin may kukunik yung kanilang linya. Ayun. At malaman natin kasi napakahalaga itong ating mga issue yung tinatalakay. Alam ko si Lolo Ambo, kasama yan sa kanyang bubuksan na issue. Yung tungkol naman dyan sa impeachment complaint lamang kay BP Sara, tungkol doon sa mga problema natin sa bigas, yung pang food security emergency. Ano ba ang mga mangyayari sa ating bayan mga kaibigan?
So, wala tayong ano dito? Yung pandot-dot. Sana ba yun? Yung connector natin. Hindi. Dali mga kaibigan ha. At ayusin lang natin kasi napakahalaga nito. At yung pa nga pala, yung tungkol doon sa food security emergency na ibinaba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga marami at iba-iba ang naging reaksyon mga kaibigan. Dahil yung pala ang pakay lang ay mailabas yung mga bigas sa National Food Authority, mga bodega, mga kababayan ko. Pagkatapos, kailangan pa magdeklara ng National Food Emergency. Food Security Emergency mga kababayan. Diyan sa bigas natin sa sa NFA. Yan natin kung naandyan na sila. Nga. Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga digili pa ng kasabay-bay at ngayon po hindi lang. Naayos pa nga ikaw ang gulo mo Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay po natin. Kayo po ay sa kalawang bahagi na po ng programang issue ng lipunan. Tingnan natin kung nandiyan si Lolo Ambo. Lolo Ambo, magandang umaga. Good morning, Lolo Ambo. Magandang umaga sa iyo, Lolo Ambo. At kumusta na po kayo? Yan. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng Kasado Broadcasting Service, ang himpilan ng mga responsableng mga mamahayag. Ibig sabihin, hindi fake news. Anyway, binabati ko ng magandang umaga ang lahat ng mga taga-subaybay ng palatuntunan mong issue ng lipunan. At siyempre, unang-una binabati ko yung aking apong si Alan Bordeos, yung aking magaling na apo, siyang publisher ng Balitang Kasado. Ang pahayag ang balanse at totoo. At ganoon din sa iyo, Kuyang Arnold, si Bede na Moko, ang program director at host ng Gabay at Patnubay ay napakagwapong bata Anyway, Lolo Ambo, pababatiin ko muna si Pinggoy. Pinggoy, kumusta ka na at magandang umaga sa iyo. Long time no hear, long time no see. Tito, gandang umaga po. Sa lahat po ng mga nagiginig po ngayon at nanonood, pasensya na po kayo, talagang busy po ako dahil ay dami po namin mga project na ginagawa po, Tito. At saka po dito magpa-final exam na po kami, malapit na po kasi ang ang bakasyon. Binabati ko po si Tita Tita Cora Viernes, si Tita Rosa Padiron, gayon din po si Tita Del Rose Santos at sa lahat po ng mga kaagapay po ng Kasado Broadcasting Service dito. Siyempre binabati ko po si Tita Alan. Hi Tita Alan, gandang umaga po sa iyo at kay kay Tito Arnold. Nako po sa paglaki ko gagayahin ko po si Tito Arnold. Anong ibig mo sabihin na Pinggoy na gagayahin mo si Tito Arnold mo? Hindi gagayahin ko po yung kanyang tangkad kasi ako po medyo kulang pa po ng height. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon ilan sa mga issue na pag-uusapan natin ngayon. Ito pong impeachment complaint. Ito po ang mainit ngayon na pinag-uusapan ng lahat tungkol po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Lolo Ambo, ano ba ang pananaw mo dyan? At ito ba ay magtatagumpay sa tingin mo? Nako po, napakagandang katanungan yan. Batin naman natin na talagang walang kabalabalakid roon sa Kongreso. Talagang majority. Nakakuha sila ng
boto na talagang gustong matanggal itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon ganito po. Bagamat yan naaprobahan na sa Kongreso, hindi pa rin ho nakatitiyak, mga kaibigan, na magtatagumpay yung sinasabing impeachment complaint. Bagamat ang paniwala ng mga kongresista na pumabor na maabot sa 215 mga kongresista at sa kabuang 306 ay talagang hindi pa rin nakatitiyak yan, mga po. Bakit kayo? Siyempre, dadaan naman yan doon sa Senado. Sa Senado, doon na magkakaroon talagang liwanag yan pagka natapos kung sakali man. Ang kinakailangan kasi sa Senado, yung magkaroon ng 2/3 na boto o 16 na bilang ng senador na papabor sa impeachment complaint upang mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Pero kung hindi umabot ng 16, maaaring hindi may sa katuparan na siya ay tuluyang matanggal sa pagiging ikalawang pangulo ng ating bansa. Bagamat yan ngayon ay maabot na lamang sa 23 senador ang nariyan. Bakit kayo? Wala na riyan ang dating senador at na-appoint nga itong si dating senador Sani Angara na pumalit sa dating hawak ni Vice President Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary, hindi ba? So ibig sabihin, kung 23 na lamang ang natitira, kinakailangan makakuha ng 16. Papaano kung hindi umabot? Kaya nga inaasahang mga kaibigan, ang apat na dito nga nagiging usap-usapan na mayroon ng antimalong mga kakampi itong si Vice President Sara Duterte sa Senado, hindi ba? Sino-sino ba iyan, mga kaibigan? Di ba? Senador Ronaldo Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senador Robin Padilla at Senador Amy Marcos. May tumitilaok pa, Lolo Ambo. Meron ng maliwanag na may kakampi. Kailangan ng kampo ni Duterte ng 8 boto upang may basura ang impeachment complaint mula sa 23 miyembro ng Senado. So ibig sabihin, kung makakuha siya ng 8 doon sa 23 bilang 2/3, babasura na nga ng tuluyan ng nasabing impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte. Ito, Yoyo, ano po ba ibig sabihin po ng impeachment complaint, Yoyo? Ganito yan po. Yung impeachment complaint na sinasabi, ito yung mga paglabag ng ilang mga nataas na opisyal sa ating gobyerno na kapag sila ay napatunayan sa kanilang mga pagkakasala, halimbawa yung paglustay ng pondo ng pamahalaan na hindi may paliwanag, ay isang mabigat na kaso yan at mayroong pagkakatanggal sa kanyang posisyon, hindi ba? At yung tinatawag na culpable violation of the Constitution, yan, kasama riyan betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Yan ibig sabihin ng impeachment. Kaya siguro makinig ka na lamang muna. Kaya nga dito naman, halimbawa sa mangyayaring ito, abangan na lamang natin kung ano po ang magiging resulta, dahil ang alam ko nag-resist na ang mataas na kapulungan ng Kongreso, ito yung Senado, kaya maaaring may sakatuparan yung pagdinig niyan sa darating na Hunyo, yung tungkol kay VP Sara. Lolo Ambo, isa rin ho sa mga issue ngayon na mainit, ito pong pagtanggal ng EDSA busway na sinasabing dapat i-phase out yung bus lane dyan sa EDSA, itong Epifanio de los Santos Avenue EDSA.
upang sa ganun mabigyan doon ng pagkakataon na lumuwag yung daloy ng mga trapiko o ng mga sasakyan. Ano ba masasabi mo ito, Lolo Ambo? Ay, naku ako. Aminin natin man o hindi, malaki ang natutulong ng mga bus lane na yan sa mga commuter na mapabilis ang kanilang pagbiyahe. Subalit paano na kung tuluyang may face out, mawala ito sa lansangan, ay ano mangyayari sa ating mga pasahero, sa ating commuters. Kaya nga rito dapat pag-aralang mabuti yan ng ating pamahalaan, sapagkat kung hindi pa maganda ang serbisyo ng ating mass transport o public transport, walang mangyayari. Puro problema lang ang mga abutin ng ating mga mananakayan. Siyempre, hindi naman maaasahan 100% na ganun na katindi ang magandang serbisyo ng ating LRT at MRT sa ngayon. Pagsasakay siya, may maayos yan. Magbibigay ng maayos na serbisyo, siguro talagang unti-unti. At ibig sabihin, yung nariyan sa mga pasahero sa bus ay maaaring roon na lamang ay sumakay sa mga LRT o kaya MRT. Pero sa ngayon na po ay napakahirap yan. Hindi magiging magandang resulta kaagad kung sakali man aalisin yung mga bus sa yung bus lane nila, ay di rambol-rambol na naman ang mga sasakyan. So ang kinakailangan lamang ay pag-aralang mabuti at kung ano ang magiging the best na solusyon, yan kailangan ipatupad. Kaya nga, Lolo Ambo, ang malaking problema nga dyan sa EDSA, yun, unang-una makapansin ko yan, Lolo Ambo, dyan sa EDSA mayroong motorcycle lane na bagamat minsan napupulaan yung ating mga riders na sinasabing kamote riders dahil kung saan nga naman nagsusulputan. Pero ang katotohanan, marami rin talagang problema sa kalsada natin dahil meron nga na designated na motorcycle lane, inuokupahan naman ng malaking sasakyan. Kaya kaawa-awa din itong mga riders natin na mantakin mo, maliit na nga yung espasyo na ginagamit, agawan ka pa ng malalaki. So yung kawalan ng disiplina mismo ng malaking sasakyan at kawalan ng respeto, Lolo Ambo, ang palagay ko isa sa mga problema dyan. Tama ka dyan na po, mabuti na lamang yung nabuksan mo yan. Totoo yan. Malalaking sasakyan, talagang walang pakialam doon sa mga riders na basta na lamang susulpot, kakaabig kung saan-saan, na hindi naman pinag-aaralan ng maayos yung kanilang gagawin. Kaya kailangan talaga lang maayos na implementasyon ng batas at upang sa ganun at karoon din ang respeto at disiplina sa lansangan. Di ba, Lolo Ambo, nagkaroon ng tinatawag natin na food security emergency na pinirma ng ating Pangulo tungkol sa problema natin sa bigas, lalo na. Ano ang iyong pananaw dyan at opinion sa ngayon? Naku po, magandang talakayin nga natin iyan. Napakalaking problema talaga sa ngayon. Bababa nga yung presyo ng bigas, nagtataasan din naman ang iba pang mga prime commodities. Diba? Halimbawa, yung mga gulay, yung isda, yung karne, talagang mabigat pa rin sa bulsa sa pangkaraniwang mga mamayan katulad ko na wala nga social pension na makuha. Pagkatapos pataas yung mga bilibin. Alam niyo mga apo, ang katotohanan niyan, hindi naman talaga tayo dapat nagigipit at naghihirap sa ating mga supply ng bigas kung talagang kakaroon lamang ng maayos na programa ang ating gobyerno. Kaya nahihirapan ng ating mga magsasaka. Halimbawa, ang karaniwang magsasaka, mag-aani na kayang palay, bibilhin ng mga middleman ng napakamura. O kaya naman kung hindi maibebenta sa mga middleman, bibiyahe ang anumang mga produktong bukid patungo sa kabayanan.
bibilhin ng murang halaga, ay sa biyahe pa lamang, pamasahe, panggastos sa krudo kung may sariling sasakyan, ay talagang grabe. Walang makikita talagang maayos na pamumuhay itong ating mga magsasaka sa ngayon. Yan nga nakakagulat at bakit kinakailangan pa magkaroon pa ng tinatawag natin food security emergency na yung pakailamang pala yung mailabas yung mga bigas sa bodega ng National Food Authority. Nakaw ito ay tama po yung natalakay mo ng mga nakaraang araw na yung bang mga bigas niya yan siligtas bang kainin, hindi ba maabaho sa tagal na na-stock yan. Siguro Lolo Ambo di rin may iwasan talaga yan na magkaroon ng amoy yan. Dahil batid naman natin habang nasa bodega yan ini-esprehan yan ng mga pamatay ng mga insekto para hindi sila pasukin at hindi pasukin yung mga sako ng mga bukbok o ng mga insekto na pwede makasira sa bigas natin. Sa tagal na panahon na nakaimbak yan sa mga bodega ay malamang talagang sabi nga ng ibang kababayan natin baka pati baboy nga baka mahirapan din kumain ng bigas kung sakali man. Hari nawa mali yung ating sa pantaha sa mga bigas na manggagaling sa bodega ng National Food Authority. Tama ka riyan na po. Kasi nga mayroong maintenance yan. Araw-araw tinitingnan yan ng mga bodegero. Kung wala bang mga insekto, at syempre hindi na pwede na damputin mo isa-isa yung mga insekto na yan kagaya ng mga bukbok sa bigas. At natural, kailangan gamitan mo yan ng mga pang-spray. Yung tinatawag baga nilang fumigation para hindi siya masira ng tuluyan. Ay nako, napakahirap na sitwasyon ng ating bansa. Kaya kailangan talaga ng maayos na programa. Pagtutulungan ng bawat ahensya ng gobyerno, lalo na ng Department of Agriculture, na siya talaga ang mayroong pangunahing responsibilidad sa problema natin sa pagkain sa ngayon. Lolo Ambo, meron nga pala dito pahabol katanungan ito naman. Suwasok lang sa atin, may message sa atin dito na tungkol pa sa impeachment ito siguro balikan lang natin konting hapyaw lamang Lolo Ambo, na di ba panawagan ni President Bongbong Marcos na wag nang ituloy yung impeachment ng Kongreso. So, kaya lamang Lolo Ambo doon sa mga pumirma nangunguna yung anak itong si Congressman Sandro Marcos doon sa number 1 na pumirma para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Naku po siyempre maaaring isang pamamaraan lamang nila yan na kung baga binibigyan naman ng laya ng ating Pangulo yung kanyang anak sa kanyang desisyon, sapagkat siya naman nasa tamang edad na rin at alam niya yung mali at tama. At hindi naman pwedeng diktahan ng ating Pangulo kung ano ang kagustuhan ng kanyang anak bilang kongresista. Unang-una, meron tayong tinatawag na separation of powers, hindi ba? So, meron tayong executive at yan ang ating Pangulo, ang naririyan. Meron tayong legislative at yan ay mga kongresista natin at yung mga senador at yung sa pang branch of government natin ay yung judiciary. Kaya maaaring nabigyan din ng idea o kaya ng payo itong si Congressman Sandro Marcos ng ating Pangulo. Kaya nga lamang ang sinasabi ko rito ay ang karapatan din ng bata na kung ano kanya sa loobin, yan ang kanyang gagawin. Kung yan sa paniwala niya ay yun ang tama, hindi ba? Okay, maraming tulo yan. Ay nako, napakahirap na sitwasyon ng ating bansa. Kaya kailangan talaga ng maayos na programa, pagtutulungan ng bawat ahensya ng Okay. Lolo Ambo, at maya-maya pagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan na yan. Samantala, bigyan daan muna natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol na si Kuyang Lando Luto. Kaugnay diyan sa sinasabing nahuli na nanghalay. Malaman natin ang buong detalye. Kaya Kuyang Lando, kung nakaready na. Kuyang Lando, standby. Kasado Patrol Report.
Okay, Kuyang Lando, please come in. Yes, magandang hapon na Kuya Wing. Ay, Okay, go ahead. magandang hapon na Kuya Wing. Okay naman, nandali lang, ayusin natin kasi may background music eh. Tama ka dyan, ito nga yung police na vlogger. Ito nga yung nakulong na sa panghahalas dito dyan sa bahagi ng Batangas. At ito nga kasalukuyang yan nakakulong ngayon sa detention facility ng Regional Police Office sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Matapos ito, Kuya Uwe, akusahan ng panggagahasa ng isang babae sa Batangas. Ayon sa Philippine National Police PNP, sa isang pulong balitaan nitong araw ng Lunes, Pebrero 3, sinabi ni Police Regional Director at Region 3 at PNP spokesperson na Brigadier General Jean Pardo na nakakulong na si Senior Master Sergeant T.G. Bertosio sa Regional Headquarter Facility dito yan sa Calabarzon mula pa noong Enero 10 taong kasalukuyan. Matapos din ito tanggalan ng tsapa at disarmahan at kuhanin ang kanyang baril. At ayon pa kay General Pajardo, Kuya Wing, ongoing pa ang pagdinig ng kanyang administrative case at tungkol naman sa kasong kriminal laban kay Bertosio ay hinintay na ng PNP na makalabas ng Institute of Care Unit ng biktima dahil hindi pa ito makausap ng media dahil sa sinapit na trauma sa police vlogger na suspect. Bagamat hindi na pinangalan ng biktima at binabantayan naman ng Philippine National Police ang kanyang pamilya at Kuya Wing, napatunayan naman ay panghahalay sa biktima sa pamamagitan ng medical legal report mula sa ginawang at lumabas na resulta ng toxicology test ay dahil may pinainom din umano sa biktima bago siya halayin. Ayon pa kay General Pajardo, hindi umano nag-iisa si Bertosio nang ginawa ang krimen at sa ngayon Kuya Wing ay pinaghahanap na ang kasabwat nito. At kasalukuyan ito hindi na nagpaunlak ang naturang police vlogger sa kanyang detention facility. Kuya Wing, at ito nga ngayon katatapos lang din ito sa ibang report. Katatapos lang itong yung sinagawang Comelec PNP checkpoint dito sa pagitan ng Kabyang hanggang Kapang-Uno at ito mula sa exit point, entry point mula Baragondon hanggang Ternate ay katatapos lang ang isinagawang at inilatag na checkpoint ng Philippine National Police. Sa kasalukuyan kay Arnold ay ating nakapanayam ang Deputy Chief of Staff ng Police Master Sergeant Mendoza na wala naman naging toward ang naturang inilatag na checkpoint. Mula pa rin dito sa Calabarzon, Kasado Patrol 25, Double L, Kuya Laduluto, nag-uulat para sa gabay at patubay ng TV's RMN News, radyo na TV pa. Balik sa ikaw, Bing. Maraming salamat. Okay, Kuyang Lando. Salamat at tayo nasa isyu ng lipunan. Ayan. Anyway mga kaibigan, oras po natin. Ayan, medyo oras na po ang pananghalian. Alas 12:58 na po ng tanghali. Balikan nga pala natin si Lolo Ambo doon sa pinag-uusapan kanina dahil napakaganda yung topic na napag-uusapan po namin dito sa nangyayari po sa ating bansa mga kaibigan. Okay, Lolo Ambo? Ayan, si Lolo Ambo saan na? Pangunahing responsibilidad sa problema natin sa pagkain sa ngayon. Lolo Ambo, meron nga pala dito pahabol katanungan ito naman, Suwasok lang sa atin, may message sa atin dito na tungkol pa sa impeachment ito, siguro balikan lang natin ng konting hapyaw lamang, Lolo Ambo, na di ba panawagan ni President. Sandali lang at naayos natin yung connection natin. Bakit ayaw pumasok? Ng Kongreso. Kaya lamang Lolo Ambo, doon sa mga pumirma, nangunguna yung anak. Itong si Congressman Sandro Marcos, doon sa number 1 na pumirma, para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Naku po, siyempre, maaaring isang pamamaraan lamang nila yan na kung baga binibigyan naman ng laya ng ating Pangulo yung kanyang anak sa kanyang desisyon.
sapagkat siya naman ay nasa tamang edad na rin at alam niya yung mali at tama. At hindi naman pwedeng diktahan ng ating Pangulo kung ano ang kagustuhan ng kanyang anak bilang kongresista. Unang-una, meron tayong tinatawag na separation of powers, hindi ba? So, meron tayong executive at yan ang ating Pangulo, ang naririyan. Meron tayong legislative at yan ay mga kongresista natin at yung mga senador at yung sa pang branch of government natin ay yung judiciary. Kaya maaaring nabigyan din ng idea o kaya ng payo itong si Congressman Sandro Marcos ng ating Pangulo. Kaya nga lamang ang sinasabi ko rito ay ang karapatan din ng bata na kung ano kanya sa loobin, yan ang kanyang gagawin. Kung yan sa paniwala niya ay yun ang tama, hindi ba? Okay, maraming salamat Lolo Ambos dyan sa paglilinaw mo yan at harinawa sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig, magkaroon kayo ng tamang pag-analisa sa sitwasyon natin sa ngayon. Okay, maraming salamat sa inyo Lolo Ambo at Ngoy. At siya nga pala, nako, siguro napapanood din natin pag-usapan Lolo Ambo tungkol dito sa mga bullying sa mga bata. Dahil nag-viral nga yung isang video na isang dalaginding at 13 anyos na binubugbog ng magkakapatid yan sa Bulacan. Ano sa palagay mo rito na nananawagan nga yung ating pamahalaan na talagang bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak? Tama ka dyan, Apo. Kailangan naman talaga na ang mga minor de edad huwag hayaan ng mga magulang na mapapahamakan Kaya nga itong mga minor de edad sa ngayon ay nasasangkot sa iba't ibang krimen. Mula sa pagnanakaw, pagtutulak ng illegal na droga, hanggang sa pagpatay. Bakit na nangyayari ito? Ano ang problema sa ating lipunan? Kaya nga hindi nila kasi naiintindihan mga kaibigan ang kanilang mga aksyon at higit sa lahat, hindi nila kasalanan na sila dinadala sa maling landas. Marami sa mga kabataan na napapasok sa krimen na hindi galing sa mga pamilya na may sapat na suporta. Ibig kong sabihin, karamihan riyan talagang nagdarahop sa buhay. Sa halip na matutunan nila ang tamang halaga ng buhay at responsibilidad, sila ay nagiging kasangkapan ng mapagsamantalang individual o kaya grupo na nais gamitin ang kanilang pagiging minor de edad upang makaiwas sa anumang parusa ng batas. Sa kabila ng lahat ng ito mga apo, may magagawa tayo bilang isang lipunan at kailangan natin palakasin ang mga programang magbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan makalabas sa anumang uri ng krimen at maging matagumpay sa kanilang buhay. At siyempre kailangan yan ang pagkalingan ng mga magulang at ganun din ang ating mga kinauukulan. Maglaan ng maraming resources para sa edukasyon. Alam niyo kasi mga kaibigan, ako'y naniniwala na ang edukasyon ay isang napakagandang pundasyon ng isang kabataan. Kaya ngayong mga training at mga alternatibong programa na magbibigay ng tamang suporta upang hindi sila maligaw ng landas. Hindi ba, Pinggoy? Tama po kayo, Lolo. Ang kailangan po talaga yung matibay na pundasyon ng pamilya. Nakikita po yung magandang halimbawa ng mga magulang sa kanyang mga anak. At ganun din po yung disiplina na dapat po pinaiiral sa buong tahanan, sa loob ng tahanan po. Yung respeto, tinatawag po, tama po si Tito kayo na respeto po ang kailangan ng bawat isa upang sa ganun yung mga bata pong katulad ko hindi po nagiging pasaway. At napakahalaga po talaga Tito at Lolo Ambo ang pagpapalakas ng mga batas na magbibigay ng proteksyon sa mga katulad kong minor de edad laban sa nagsasamantala sa amin. Halimbawa, kagaya nga minsan napapansin po ninyo, mga kabataan po ikinakalakal po sa lansangan. Kare-kare po ng mga magulang tapos nanlilimos, hindi ba? Kaya nga po ang bawat isa sa atin mula sa pamilya hanggang sa buong komunidad ay may bahagi sa pagpapaunlad po at pangangalaga sa mga kabataan katulad po namin. Kaya
upang magkaroon po kami ng magandang kinabukasan at magkaroon po at maging mahalaga po ang aming buhay sa ating lipunan, di ba Lolo Ambo at Tito? Ay naku, napakaganda ng inyong pananaw dyan na Pinggoy ha. At Lolo Ambo, maraming salamat sa inyong dalawa ha, na nakibahagi kayo ngayong araw na ito sa ating pagtutunang issue ng lipunan. Ako'y nagpapasalamat muli na kami muling nakadaupang palad sa palatuntunan ito. Napakagandang palatuntunan na tumatalakay sa mga pangyayari hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi sa kabuuan ng ating universe. Ano ba yan, Lulo? Universe. Ganon din yun. Mundo. Kung ayaw mo ng universe. Okay, Penggoy, nagpaalam ka na. Tito, salamat po. At sa lahat po na nagiginig nanonood, ako po si Penggoy Makaluluoy. Hanggang sa susunod po na pagtatangal po ng palatuntunang issue ng lipunan. Ako naman po ang iyong nakapiling, si Lolo Ambo, na muli nagsasabi sa lahat, magkaroon po tayo ng disiplina sa sarili, respeto sa kapwa, upang sa ganoon maiwasan po natin ang gulo sa ating buhay. Salamat po. So, yan mga kaibigan. Napakaganda ng mensahe. Ikaw yung Arnold. Maganda yung paliwanag ni Lolo Ambo. Pati si Pinggoy, talagang meron na rin mga mapupulutang aral ng mga kabataan sa ginagawa niya na kailangan naman talaga yung tama yung nababanggit na yung pagiging family center talaga, yung pamilya ng mga magulang maging magandang halimbawa sa mga anak, pakita yung magpupursige ng magulang at hindi yung mismo magulang nag-uutos ng gulpihin yung kapwa yung bata ng kapwa bata, di ba? So yung kanina nasabi ni Lolo Ambo yung nangyari diyan sa Bulacan nung isang araw, Kuyang Arnold, ipalagay ko yung pagkakalagyan yung magulang na yun. Doon sa nangyari na bagamat mga bata din ang involved doon sa pambubugbog, kaya lang hindi ho dapat humantong sa ganun. Kasi napakahirap na magbibintangan yung bata pagkatapos ng walang mapakita na ebidensya ay bubugbugin. Hindi ba? So siguro mga kaibigan huwag na ng ating pansamantalang pag-iwahiwalay ngayon pong araw ng Huwebes. At muli, sa susunod na pagkakataon nga pala, magkakaroon po tayo ng guesting dito sa ating programa via phone pots at nagkaroon lang po ng ng iba pang mga speaking engagement ang ating magiging guest sana kanina. Si Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang ating Public Information Chief ng Calabarzon dito sa Region 4A. Mama, magandang tanghali muli sa inyo. At hari nawa sa susunod magkaroon na ng katuparan yung ating schedule dahil meron po talagang mga schedules na mga nauna sa ating sa kanyang araw at oras para malaman po natin kung ilan na ba ang nahuhuli o mga nasasakuti dito po sa paglabag sa Comelec gun ban natin. Ayan. Meron pala si Kuyang Alan, Kuyang Wayne. Naalala ko pala na si Lolo Ambo, dating congressman sa kanyang kapanahunan. Oo nga pala, tama ka Kuyang Alan. Si Lolo Ambo. At minsan kasama nga yan si congressman Oo, siguro kanina hindi nga pala naimbitahan. Kung kailan kasi babakasyon lang niya, baka medyo pahinga muna. Napagod. Hindi ko lang alam si congressman kung kasama doon sa pumirma Kasama doon sa pumirma para ma-impeach. Para ma-impeach ang ating kalawang pangulo. Hayaan mo Kuyang Alan sa susunod. Ating pasasamahin si congressman. Anyway mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at ating po nakapiling ang ating mga production assistant at mga reporters. Siyempre, si Ate Del Rose Santos, si Ate Rosemary Paderon. Likewise, magandang tanghali din po kay Ate Cora Biernes, ang ating business manager. Mga kaibigan, magandang tanghali kay Kuyang Judy. Ayan, Tulang Suman Jr. na ngayon ay nakikinig at nanonood. Saan ka man naroon, sabi. ano ba yan? Saan ka man naroon?
Ay, siguro ito, gabi rin. Madilim din siguro paningin nito. Gandang gabi, Kuya Gwen. Alam ko na. Kuya Arnold, kung saan ito, kaya ang kanyang pagbati ay magandang gabi. Malamang nasa malamig na lugar ito kaya madilim. With that mga kaibigan, sa pangalan po ng ating station manager na si Kuyang Alan Valenzuela Bordes, ang ating pong publisher ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. At siyempre ating pong mga nakapiling, ang ating mga kawal patrol. Anong kawal patrol? Kasado patrol. Kaibigan, naalala ko tuloy na ano kami Kuyang Arnold sa kabilang himpilan. Kasado patrol, si Kuyang Don Robert Ramero, Kuyang Lando Loto, siyempre, bati natin magandang tanghali. Si Kuyang Dan Torbeles at lahat ng ating mga kasado patrollers. Magandang tanghali sa inyong lahat, kay Kuyang Joseph Buntugon nga pala. Likewise. At siyempre ang ating naging technical director sa mga pagkakataong ito, si Kuyang Arnold Acevedan Namuco. At siya ang host ng programang Gabay at Patnubay na inyo po mapapanood, mapapakinggan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa Kasada Broadcasting Service, ang himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Ako po ang iningkod, ang Bisayang Tisoy. When Spinulauson po lamang na nagsasabing bye-bye, bye-bye, bye-bye. Siguro nasa malamig na lugar kaya madilim.